ang panalangin natin ngayong araw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magaling! Sa uulitin, magandang umaga mga bata. Ngayon mga bata, samahan niyo ako at sabayan niyo ako sa ating pamukaw siglang gawain. Alam niyo ba ang ako ay may ulo? Magaling! Ako ay may ulo, handa, awit. Ako ay may ulo na aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Magaling! Maaari na kayong umupo. At sino sa inyo ang lumiban ngayong araw? Wala! Magaling, mabuti at walang lumiban. Sino sa inyo ang makapaglahad kung ang nakakaalala sa kung ano ang ating pinag-aralan kahapon? Ana? Magaling! Ito'y tungkol sa mga salitang mayroong magkasing kahulugan. Sino ang pwedeng makapagbigay ng halimbawa ng salitang magkasing kahulugan? Ninyo. Magaling, maganda, marikit. Sino pa? Bea? Malapad, malawak, napakahusay. Magaling at ako'y natutuwa dahil na alala nyo ang ating aralin kahapon. Ano ang ginagamit upang malaman natin ang oras? Sino makasagot? Bea? Tama! Relo. At ngayon ay may ipapakita ko sa inyong mga larawan. Ano ang makikita ninyo sa larawan? Ben? Tama! Relo. Maaari mo bang may pahin ang salitang relo? Okay. Re plus lo. Ito ay katumbas ng salitang relo. Sa uulitin, re, dagdagan ng salitang lo, katumbas ng salitang relo. Magaling! Alam niyo ba kung sino ang pinakaunang nag-imbento ng ating ginagamit upang malaman kung ano ang oras or ang relo? Ito ay si Peter Hinlen. Siya ay isang clockmaker. At ngayon ay may babasahin ako dito isang talata at ito'y binamagatang relo. Maraming hugis ang mga bagay na ito. Bilog, kwadrado, o rektangulo. Ano man ang hugis nito ay mahalagang bagay na nagpapaalala sa atin ng ating mga gawain. Ang salitang relo ay ginagamit natin upang malaman natin ang oras at ito'y nagpapaalala sa atin ng ating mga gawain. Mga bata, tukuyin ninyo at bilugan ang mga salita sa loob ng talata. Ano-ano ang inyong mga nabilugan? Magaling! Naging madali ba ang inyong pagsagot? Napakahusay. Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga salita at ang lipon ng mga salita. Una, ang salita ay ang unit ng wika na nagdadala ng payak na kahulugan at binubuo ng isa o higit pang morpema. Maliit na unit ng isang salita na nagbibigay ng kahulugan. Halimbawa, hangin, relo, mundo, at kahon. At marami pang iba. Ang pangungusap naman ay lipon ng mga salitang nagpapahayag ng buong diwa. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas. Halimbawa, ibinigay ng may likha ang mundo. Ito'y nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas at may isang buong diwa. Ngayon ay may babasahin ako sa inyong isang talata.
Ito'y pinamagatang ang bagong kaibigan. Si Faith ay may bagong kaibigan. Saan man siya magpunta, palagi niya itong dala. Mahal na mahal niya ito at pinakaiingatan. Dahil ito'y regalo pa ng kanyang tita Dayan. Nang mag-lockdown dahil sa pandemya, ito ay nagpapasaya sa kanya at palagi niyang kasama. Hindi siya nakakaramdam ng lungkot at bagot dahil sa naaaliw siya sa mga kwentong handog ng kaibigan niya. Marami na rin siyang napuntahan at natutuhan kahit hindi siya lumalabas ng bahay. Alam niyo na ba kung sino ang kaibigan niya? Tama! Isa itong libro. Sa pagbabasa, marami siyang natuklasan at napupuntahan. Kaya dapat nating gayahin si Faith at magsimula na rin tayong maghanap ng ating bagong kaibigan. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento, mga bata? Magaling! Ngayon, mga bata, ay mayroon tayong gawain. Maaari niyo bang basahin ang panuto? Lahat tayo, sabayan niyo ako. Panuto. Batay sa binasang talata, tukuyin ang mga sumusunod kung ito ay salita o pangungusap. Iguhit sa papel ang bituin kung ito ay salita at araw naman kung ito ay pangungusap. Una, si Faith ay may bagong kaibigan. Salita o pangungusap? Tama! Isa itong pangungusap. Araw. Pangalawa, regalo. Salita o pangungusap? Magaling. Ito ay isang salita. Bituin. Pang-tatlo, hindi siya nakakaramdam ng lungkot. Pangungusap o salita? Tama. Isa itong pangungusap. Ito ay araw. Pang-apat, kaibigan. Salita o pangungusap? Magaling. Ito ay salita. Bituin. At panghuli, libro. Tumpak. Salita. Bituin. Ilan ang inyong nakuhang tamang sagot? Magaling! Kayo ay nakakuha ng perfect na sagot. At masaya ba kayo sa inyong score? Tumpak! Napakahusay. Tandaan niyo, mga bata, na ang unang hakbang patungo sa kadakilaan ay ang pagiging matapat. At tandaan niyo naman na ang salita ay isang maliit na unit ng morphema at ang pangungusap naman ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas at may isang buong diwa. Tama! Ngayon ay maaari ba kayong kumuha ng isang kalahating papel at may babasahin akong talata. Makinig kayo, mga bata. Ang pamagat ng talata ay ang Gulayan ni Perlas. Ito'y isinulat ni Ruby Cindy Marie C. Juarez. Maagang gumising si Perlas. Ngayon kasi ang araw ng pag-aani nila ng gulay ng kanyang nanay. Bit-bit ng buslo ay tinungo nila ng kanyang ina ang malawak na taniman. Masaya nilang inani ang mga gulay na ilalagaan nila araw-araw. May talong, ampalaya, sitaw, at ang paborito niyang kalabasa. Halos mapuno ang basket nila sa dami ng kanilang ani. Masaya silang bumalik sa kanilang bahay. Tiyak niyang marami ang nag-aabang sa dala nilang sariwang gulay. Ngayon, batay sa kwento, tukuyin ang mga sumusunod kung ito ay salita o pangungusap. Isulat sa batlang ang S kung ito ay salita
At P naman kung ito ay pangungusap. Una, gulayan. Pangalawa, nagagalak nilang inani ang mga gulay. Pangatlo, halos mapuno ang basket dahil sa dami ng kanilang ani. Pang-apat, taniman. Panglima, masaya silang bumalik sa kanilang bahay. Tapusin ang inyong pagsagot sa loob ng 5 minuto. Tapos niyo na ba? Okay mga bata, pakipasa ang inyong mga papel sa harapan. Magbibilang ako ng 5 at nais ko na ang lahat ng inyong mga papel ay nasa harapan na ng aking lamesa. 1, pangalawa, 3, 4, 5. Magaling! So ngayon ay maaari kong kuhain ninyo ang inyong kwaderno at para sa ating karagdagang gawain, sumulat ng 2 pangungusap at salungguhitan ang mga salita. Nakuha niyo ba mga bata? Magbigay kayo o sumulat kayo ng 2 pangungusap at salungguhitan ninyo ang mga salita. Tapos na ba? Magaling! Ngayon mga bata ay maaari na kayong tumayo. Pakikuha ng mga basura sa inyong harapan at sa ilalim ng inyong upuan. Tapos na ba? Ngayon, paalam mga bata. Paalam. Mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Paalam mga bata, magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na klase. Paalam!